Nasaan ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Itong katanungang ito ay bibigyan po natin ng paglilinaw dito sa ating channel. Magandang araw po sa inyo lahat. Patuloy tayo mag-aral po ng salita ng Diyos at bigyan po natin ng kasagutan itong tanong na ito. Nasaan ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? At ganoon din po, no, at dahil itong katanungan ito, mayroon pong nagpaliwanag na kung saan ay marami ang napaniwala na ganun ang kahulugan na kung saan may sariling lupa o mundo ang Diyos. Pero ang pagkalikha ng mundo ay para lang sa tao. At yan ang ating ililinaw. Ano ho? At alam din naman natin na ang langit ay tirahan niya ng nilikha ng Diyos para tirhan ng mga anghel. So, dalawang bagay, di ba? May mga anghel at may mga tao. So, dalawang bagay yan na tirahan ng mga anghel at tirahan ng mga tao. Yung langit at lupa. Ano ho? At ngayon, sasagutin ko rin yung komento mula po kay Anton. Kasi po, may isang bagay tayong gustong ilinaw sa kanya. Gusto kong iparating sa kanya na mayroong pag-ibig at pagmamahal, pero kahit po siya'y magsalita ng isang bagay na kusan ay parang ikasasakit ng damdamin, hindi po. Kundi ito iparamdam din natin sa kanya na kailangan niya ng ganitong maayos na kaisipan o damdamin kasi nga po nakakasama ito ng iyong pamumuhi espiritual kung hindi na magiging maayos. Ngayon, ililinaw ko lang po ito bilang isang nagmamahal sa mga taong nagkakaroon ng maling pangunawa ang maling diwa sa mga kasulatan. Bagamat itong komentong ito ay isang bagay na paglilinaw po. Ano? Ngayon, babasahin ko po. Mula po kay Anton, sabi niya, dito sa ating mga ginagawa sa ating channel na kung saan ay nagpapalinaw tayo ng mga binabasa natin sa kasulatan. Pero sa ganitong komento ay gusto ko rin ilinaw. Okay, basahin ko po. Sabi ni Anton, si Mr. Owen mahilig talaga mag-reaction kay Kaeli. Tahimik na yung tao, respetuhin mo na lang siya. Ganon din pamilya niya. Kasi hindi mo naman masasaktan si Kaeli. Pero yung mga pamilya niya, pag napanood yan, masasaktan sila. Kasi sa paninira mo sa kanyang yumaong pamilya. Dapat mag-react ka rin sa sarili mo kasi minamali mo yung dating katuruan mo, Mr. Owen. Alam niyo po, maaring itong taong ito sumusubaybay sa lahat ng ating mga ginagawang pag-react, pero makakamali ang pag-unawa niya doon sa mga reaksyon natin. Kasi minamali ko raw yung dating katuruan. O, di tingnan natin kung sino ang nagtuturo ng mali. No? Ngayon, ililinaw ko lang, ulitin ko. Sabi niya, mahilig daw ako mag-react kay Eli. Syempre, kapag mali yung itinuturo, ang inireact natin, itinatama natin yung pangunawa doon sa binabasa. Malay mo, mali nga yung paliwanag niya dito sa tanong na ito, nasaan ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? O, di ba? So, lilinaw natin yan. Sabi mo pa, kaibigang Anton, respetuhin mo na lang siya. Ano ba yung ating ginagawa? Di ba? Naroon din naman yung pagrespeto, hindi natin pinapakailaman ano yung buhay niya. Ang ating tinitingnan dito, yung kanyang binubungan ng kanyang bibig na inaaral niya. Yung kanyang mga pag-aaral at pagtuturo, yun ang ating pinupuna. Labas na po tayo doon sa buhay niya. Kung siya ba'y mayaman, siya ba ay may ari-arian, ano ba ang kanyang buhay na kung saan. Hindi naman po natin para uliratin o siya sa atin pa yung mga nakaraang buhay niya. Kung masama ba siya, kung bakla ba siya. Kasi mayroong ganung mga taong nagsasabi bakla daw. Hindi na tayo para doon ang tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin dito, yung kanyang itinuturo, yung may tama o mali. Di ba? Kaya nga, ngayon, ang sinasabi mo pa dito, ganun din pamilya niya kasi hindi mo naman masasaktan si Kaeli. O ikaw na rin ang may sabi, paano natin sasaktan nga naman si Kaeli dahil pumanaw na nga?
At ganun pa man, ang kanyang mga itinuturo ay patuloy na ito'y lumalaganap sa buong mundo. Kahit patay na yung tao, yung kanyang naturo, nakarecord yan na kung saan ay nasa social media na patuloy nang nagre-re-upload, hindi lang po ako. At marami na nauna sa akin. O, di ba? Ibig sabihin, marami din pala nagpapakalat. Marami din nagre-react, hindi lang ako. Kaya tandaan mo, Mr. Anton, yan ay isang bagay, merong kumakampi, meron talagang hindi kumakampi, at tayo naman po naglilinaw lang. Ano ho? Hindi ko po para kayo ay umanib sa kanila. 'Di ba? Ang sa akin, ating binabasa sa kasulatan para ilinaw. O ngayon, ang sinasabi mo pa, kung itutuloy natin, pero yung mga pamilya niya, pag napanood, yan, masasaktan sila. Paano sila masasaktan pag napanood ito? Hindi man ako katulad niya na nagmumura. Ako ba'y may nakita kayong lumabas sa aking bibig na may pagmumura? Wala kayong maririnig sa aking mga labi na katulad niya na kung saan ay mga sarcastic na salita na hindi dapat ilabas ng isang mangangaral yung sinasabi sa kasulatan na huwag kang magsasalita ng isang bagay na hindi mo naman nalalaman. Di ba? Na pag sinabi nga ni Jesus, pag sinabi mo sa iyong kapatid na ulol ka, masama nga yun eh. Kaya huwag tayo magsasalita ng mga bagay, kapag ganyan ang mga ngaral nyo, kung ano yung bibig niya, kung ano yung mga putukot tsinta na lumalabas sa kanyang bibig ay hindi dapat nararapat lumabas at banggitin yun. Ganyan ba ang gusto nyong leader? O ngayon, linaw pa natin. Tapos yung pamilya niya, baka daw masaktan. Bakit masasaktan? Wala naman akong ginagawang masama sa pamilya niya. Kung mapapanood man nila ito at napaliwanagan natin ng maayos at nailinaw natin, nasaan nga ba ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? O masasaktan ba sila yun kung nililinaw natin, kung babasahin natin sa kasulatan? Maya-maya, i-react natin yung kanyang video. Kaya umpisan mo, tapusin mo ang bidyong ito. Kaya, kaibigan nga to, no? Para maging malinaw sa iyo, ito, bibigyan natin ng linaw. Tingnan natin kung sino ang tama o mali sa nagpapaliwanag. So ngayon, pupunta tayo dito sa title na ito. Nasaan nga ba ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Ngayon, pupuntahan natin itong kanyang sinasabi dito, no? Gusto kong ilinaw ito sa iyo. Para maging malinaw sa iyo ang mga bagay na yan, no? Ating panoorin para malaman mo yung sinasabi niya. Juancho Cabico, 59 anyos, isa po siyang Iglesia ni Cristo. Ang tanong ko po ganito, nasaan po ba ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? So ito yung question. Kapag may nagtatanong, kailangan talaga magpaliwanag yung babasahin mo, ikaw din marunong umunawa doon sa binabasa. Kaya dito sa mga nagtatanong na ito, siyempre pag naipaliwanag mo sa kanya, paniniwalaan yun, di ba? So tingnan natin, paano tayo naman makikinig at uunawain natin yung kanyang ipapaliwanag. So dito na siya magpapaliwanag dito sa tanong na ito. Nasaan po ba ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Pakinggan natin. Yun lang po. Po, ang tinatanong yung langit at lupa, itong lupa natin at saka itong langit na nakikita natin, yun po ba tinatanong nyo, kapatid? Kapatid Eli, ito daw yung lupa ito at saka yung langit na yun. Nililiwanag ko lang po, kapatid, ano? Sabi kasi sa Henesis, uno-uno, pakibasa kapatid na Daniel. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Nakita nyo? Nang pasimula nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Sino ang nauna? Yung lumikha o yung nilikha? Naturalmente, ang nauna yung lumikha. Nilikha niya lang ang langit at lupa. Wala pa langit at lupa, nandoon na siya. Ang tanong ngayon, asan ba siya bago pa nilikha langit at lupa? Kaya niliwanag ko sa inyo, kapatid, ang tinutukoy nyo bang lupa, itong lupa natin, at saka itong langit na nakikita natin. Bago po nilalang ng Diyos yung lupa natin, at yung langit na nakikita natin, meron na pong isa pang lupa. Okay ha?
Tandaan ninyo, meron siyang binanggit, meron pang isa pang lupa. Ano ba yung lupa? Di ba't nilalangin din yun, di ba? At yung lupa, pag tinutukoy doon sa ibang mga salin, yun ay mundo. At yung mundo, nilagyan yun ng mga halaman at bundok at dagat at mga naninirahan doon, tao. So malinaw? So ituloy natin ang kanyang paliwanag. Meron pang isang earth o lupa o mundo na dun siya nakatira. Yun. Na mundo, na doon daw nakatira ang Diyos bago lalangin ng langit at lupa. So nageget ba ninyo ang paliwanag na yan? Kasi nga, pag ganyan ang makapaliwanag na mayroon pang isa pang mundo, mundo ba talaga ang tinitira ng Diyos? Mamaya-maya makikita natin, hindi mundo ang tinitirhan ng Diyos. Bago nilalang itong langit at lupang ito. Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Yon. Dito siya magpapaliwanag, kaya maging alerto kayo sa pakikinig. Kaya kailangan nabasa nyo muna. Tapos inunawa ninyo. Kasi sa ganitong mga pagtuturo at pangangaral, dapat aware kayo, tama ba yung pangunawang iyon niya? Kasi kung ipinaliwanag niya at yun ang naunawaan niya, di ba yun din ang maunawaan mo? Tingnan natin sa kanyang paliwanag sa ganitong mga talata na kanyang ibibigay. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Nung ginagawa pala ng Diyos ang lahat ng bagay, nandun siya sa Interrupt ko siya yung ng konti. Di ba mayroon siyang pinutol na portion? Hindi niya tinapos yung mga bumabasa. May tagabasa po siya Tinapos lang niya doon sa tinatahanang lupa. Ano ba yung kasunod? So pupuntahan natin ang talatang yan. Kasi nga po, pag hindi mo tinatapos, magkakamali talaga. Na ang sinasabi niya ay yun daw ang tinatahanang lupa. So, tingnan natin, ano po, mga kapatid. At unawain natin ang sinabi niya doon sa huling talata na kanyang binanggit. Pansinin natin ito, no, mga kapatid. Para ho, sa paglilinaw ng mga bagay na yan, ating ililinaw. Sabi niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Di ba tumigil na siya dyan? Dapat tinuloy niya At ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ibig sabihin, yung lupang tinatahanan para sa mga tao. Pero ang paliwanag po niya ay yun daw ang tirahan ng Diyos. Kasi doon sa talatang iyan na binanggit niya mula sa 8:22 hanggang 31, nariyan yung ginagawang paglikha ng langit at lupa. Ngayon ang tinatanong, nung nagtatanong sa kanyang programa, nasaan nga ba ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Pero sa portion na kanyang binasa, iyan ay dinidescribe bago lalangin ang langit at lupa. Pero ang kanyang isinagot na kung saan nakatira daw ang Diyos ay dito sa verse 31. Diyan daw. Yan daw ang tinatahan ng lupa. Pero kung unawain mo naman, yan pala ay tinirhan ng mga tao nakalagay naman kasi pinuto lang niya yung portion na yon. Nag-e-get ba ninyo? Pinuputol kasi kaya nagkakaroon ng maling pagpapaliwanag o maling pagpapadeliver ng aral
Kasi naputol yung pangungusap. Pakinggan nyo ang kanyang paliwanag. Kanyang tinatahanang lupa. Meron palang ibang lupa bukod sa lupa natin. Merong bang ibang earth kesa sa ating earth? Yun. May iba pa daw earth kasi nga ang tinutukoy na diyan ay earth na nga yan o mundo yan ng mga tao. Ngayon, tuloy pa natin ha. Mamaya natin bibigyan ng emphasize ng tamang unawa kung nasaan nga ba ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa. Diyan sa mga talatang yan, binibigay lang yung pagkalika ng langit at lupa. Pero ang ating kukunin, nasaan nga ba ang Diyos bago lalangin ang mga bagay na yan? Kasi yung binanggit na niya yung sa Kawikaan 8:22, nililika yung langit at lupa. Pinapakita doon. Pero sa kanyang pagpaliwanag na yung verse 31, yun daw ang tinatahanan ng Diyos. Di ba may mali doon sa kanyang pagpapaliwanag? At yan ang ating ilinaw mamaya-maya. Huwag mong i-skip ang bidyong ito kasi tapusin mo para makuha mo ang kasagutan. Dito sa tanong na, nasaan po ba ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Ipagpatuloy po natin ang kanyang paliwanag pa. Merong ibang mundo kesa sa ating mundo. At yun ay kanyang tinatahanang lupa. O, di ba? Yun ang kanyang tinatahan ng lupa. Tingnan natin yung sagot niya. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. Rejoicing in the habitable part of His earth. Ayun, His earth. O, timo, pinuputol eh. Kung tinuloy lang niya yung pangungusap, and may kasamang pangungusap, pag sinabi, may and, kasama ito, and, at, and my delights were with the sons of men. Ngayon, pakinggan nyo ang kanyang paliwanag. Kasi pag pinutol mo talaga yung pangungusap, magkakamali ka at magpapaliwanag ka, yung maglalaborate siya yung kaisipan, doon ka dadalhin eh. Kailangan ang diwa natin, buo yung sinasabing salita ng Diyos. Huwag mong puputulin yung kanyang salita. Pagpatuloy natin. Rejoicing in the habitable part of His earth. Sa kanyang tinatahanang lupa. Merong tahanang lupa ang Diyos. Earth ng Diyos. Meron siyang tahanan. At yan ay pinapatunayan ni Kristo. Bago pa nilikha ang langit at lupang nakikita natin, itong lupang tinatahanan natin, meron ng lupang tinatahanan ng Diyos. Basahin natin ang 14:1 ng Juan. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kita mo, sa tahanan ng Ama, may mga maraming mansyon, sabi ni Kristo. In my Father's house, there are many mansions. So ito kinuha niyang talata sa John 14:2. Ano nga yung Father's house? Saan yan? Yan ang ating sasagutin. Pero kumuha siya ng talata, hindi exact. Kasi pag sinabing tahanan, saan nga yan? Nasaan po? Kasi ang tanong na ito, nasaan po ba ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Saan yung house na yan? Doon ba sa langit? Naroon pa sa lupa? Sabi niya, nasa lupa. 'Di ba? Meron daw isa pang mundo na tinatahanan ng Diyos. Yun ang kanyang paliwanag, 'di ba? Tuloy pa natin. Sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Paparoon ako, ipaghahanda ko kayo. De iba yun. Kaya nga sabi... Iba nga yun. Pero saan yun? Pero ang kanyang paliwanag naroon sa Kawikaan 8:31. Yung pala'y tirahan ng tao, hindi yung tirahan ng Diyos. Kasi yun ang paliwanag niya eh. Sa 8:31, yun daw ang tirahan ng Diyos eh. Yun ang may sariling mundo daw ang Diyos. O mamaya ipapaliwanag ko. Stay tuned ka lang. Kasi tatapusin natin ang kanyang paliwanag. niya, paparoon ako eh. Andito siya sa lupa nung sinasabi niya ito eh. Nandito siya sa ating lupa eh. Pero paparoon siya dun sa tinatahanan ng Ama. Ipaghahanda ng kalalagyan yung mga sumusunod sa Kanya. Tapos babalik ako. Kukunin ko kayo. Sasama ko kayo doon. Ibang lugar yon, ibang lupa yon, ibang earth. Kaya ang sabi dun sa
Sa kawikaan, siya'y nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa bago O, di ba? Ito ang kinukuha niyang sagot. Hindi yan ang sagot. Mamaya papakita ko sa inyo ang tamang sagot. Hindi yan, kasi yan, tahanan niya ng tao. Hindi ang tahanan ng Diyos. Patuloy natin. pa nilikha ang ating lupa, bago pa nilikha ang langit na nakikita natin, mayroon na siyang tinatahanang lupa. Yun po ang sagot, kapatid, na naunawaan. Maraming salamat, Brother O, Willie. yun, nagpasalamat. Ibig sabihin, yun ang na-deliver. Siyempre, sa nagtatanong na ito, yun ang kanyang tatanggapin. Kasi kumuha siya ng sagot dito sa mga ngaral na ito. Ngayon, ililinaw natin. So, babalik tayo doon sa pangungusap na kanyang ibinigay para ilinaw ko rin ho sa inyo na yung ibinigay niyang talata, kasi kumuha muna siya ng talata, diba? Doon sa Genesis 1:1, nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So, diyan talaga kukuha kasi ano ba yung langit at lupa? Kaya ipinaliwanag doon sa Kawikaan 8:22 hanggang sa 31. So, ngayon, titingnan natin sa talatang ito, no? So, pupunta muna tayo dito sa Kawikaan, sa kanyang ipinaliwanag. So, magja-jump na po tayo dito sa 27. Sabi dito, nang kanyang itatag ang langit na andun ako. Ibig sabihin po, yung God, the Creator, may kasamang co-creator, which is yung kanyang anak. So, yung kanyang anak, kasama sa paglalang, which is yung ating Panginoon Kristo. Dahil nalaman na natin sa panahon ng Bagong Tipan, pinapahayag diyan na kasama ng Ama ay yung kanyang anak. Kung ating itutuloy doon sa paliwanag ng Kawikaan din sa 30 verse 4. Mag-ama po yun, no? So ngayon, tutuloy natin. Dito sinisimulan yung paglalang ng langit. 'Di ba? So atin lang kinukuha yung concept doon sa Genesis 1:1. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So dito, dinidescribe sa Kawikaan 8:27. Yan. Sabi diyan, nang kanyang itatag ang langit na andun ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, ano yung balantok? Ito naman yung mundo na ilalalang niya. Itutuloy lang natin sa 28. O yan, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Tuloy natin. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos. Nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. So yan, dalawa. Unang-unang ginagawa niya, pinatibay niya yung langit. Ito naman, isinunod niya ang paglikha dito sa mundo. Malinaw po ba? Kung itutuloy mo naman sa 30, para malaman natin, ito ang sinasabi nung karunungan ng Diyos, which is yung kanyang anak. Sabi dito, nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. O, diba? Ibig sabihin, mag-ama po yan. Kaya pagdating dito sa verse 31, yung nilalang na mundo, diba? Nilagyan ng dagat, nilagyan ng bundok, nilagyan ng mga bagay-bagay, at the same time, nilagyan ng buhay. Nilagyan ng mga halaman at mga hayop at tao. Kaya sinasabi dito sa verse 1, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan sa mga anak ng mga tao. So, hindi kasi niya tinapos kanina eh. Kaya nalito siya. Kailangan niya itong 8:31, ito daw yung tahanan ng Diyos. Hindi po. Tahanan niya ng mga tao. So, ngayon, para maintindihan natin, Englishin natin kung talagang tahanan niya ng tao. So, kumuha siya sa King James, no? So, puntahan natin yung King James na sinasabi niya kanina. Rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. Sa iba pang salin, babasahin din natin, ano? So, idadagdag natin ang iba't ibang salin para maging malinaw po sa atin ang mga bagay na yan. Sa nasabi naman dito sa isang salin pa, rejoicing in his inhabited earth
and delighting in the sense of men. So diyan, pinapakita na kung saan ay nagagalak. Sino ba ang magagalak? 'Di ba? Ang Diyos. Kasi meron siyang lalalangin na mundo. At maglalagay siya doon sa mundo ng mga tao. O sa isang salin pa. Rejoicing in the word. So ibig sabihin dito sa isang salin, earth. So yung earth na yun, pinapakita dito ay mundo. Iyan ay mundo na kung saan yung ating mundo nilagyan ng Diyos ng tao para tirhan. Yan inhabited earth, tirahan ng mga tao. And having my delights in the sense of men. Tirahan niya ng tao, hindi tirahan ng Diyos. Kasi ang sinasabi nitong mga ngaral na ito, ay isang, ano daw? Tirahan daw ng Diyos. Yung may isa pang mundo na lupa na tirahan ng Diyos. Hindi po. Kaya dito sa mga nagtatanong po sa atin, hindi ko para husgahan o siraan si Brother Eli. Kasi nagpaliwanag siya ng maling diwa doon sa kanyang binabasa. Kaya kaibigang Anton, hindi yun paninira, paglilinaw. Katulad po diyan, nasaan ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa. Ang sinasabi niya dito, yan daw yun. O di ba't hindi naman? Kundi tahanan yan, inhabited earth. Ano ba yung earth? Mundo. World. Ano ba ang nakatira sa mundo? World. Yan, mga tao. Pag sinabing my delight in the son of men, mga nilikha, mga nilalang. 'Di ba? Mga lalang yan ng Diyos na para tirhan. O ibang salin pa. Sa isang salin, sabi dito, I played in the word He made and enjoy the people He put there. Yun. Tao pala ang nilagay. Mga tao, inilagay dito sa mundo. O isa pang salin, meron pa ba tayo mababasa? O yan. Pinagbabasa natin ang mga bagay na yan para maintindihan natin. O di ba? O dito sa isang salin pa. Playing everywhere on His earth and delighting to be with humankind. Yan po'y tirahan ng tao o mundo, hindi tirahan ng Diyos. O ngayon, kaibigan Anton, nilinaw ko, saan ba nakatira ang Diyos? O ngayon, habang nilalalang ang langit at lupa, nasaan ba ang Diyos? Yun ang ating tutuklasin. O, nagbigay siya ng mga talata doon sa 14:2. Doon daw nakatira. Ano yun? Ano kayong tirahan na yun? Muli natin basahin yung sinabi niya sa Juan 14:2. O bang ating sisiya sa atin ito. Ang sabi diyan, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ano yung tahanang iyon? Nasaan nga yung tahanang iyon? Saan nakatira ang Diyos? Kundi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. O nasaan yan? So ililinaw natin kung nasaan yan. Sino bang papaliwanag yan? Ito ba ang magpapaliwanag sa inyo? Salamat po, kapatid na Juancho. 59 ka na rin lang pag pareho na tayong matanda na. Makinig daw tayo. Hindi ako makikinig sa kanya kapag ganyan ang paliwanag. Makikinig tayo kanino? Ang pakikinggan natin yung nabigyan ng talagang tamang unawa, tamang diwa. Na ipahayag ni Kristo kanino? Kay Apostol Pablo. Doon natin pakikinggan. Nasaan nga ba ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Sa paliwanag po ng isang mga ngaral na ito, doon daw sa 8:31. May sariling mundo daw ang Diyos, may sariling lupa. Ay mali po, kung gano'n ang paliwanag. Ay di titingnan natin sa paliwanag ni Apostol Pablo. Siya naman ang magpapaliwanag. So papasinin natin yung paliwanag ni Apostol Pablo. So pupunta po tayo dito sa paliwanag ni Apostol Pablo. Dito sa 2 Korinto 12:1. Sabi ni Apostol Pablo, kinakailangan ako'y magmapuri, bagamat ito'y hindi nararapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Yan yung pangitain na naipahayag ng ating Panginoong Hesukristo kay Pablo. O di siya magpapaliwanag, hindi po dito sa ganitong mga nagpapaliwanag, mali yung kanyang pangunawa na kung saan yung
tirahan daw ng Diyos ay doon sa 8:31. Tirahan ng tao yun yung kanyang binanggit. Pero dito, mas maganda yung paliwanag ni Pablo. Tuloy natin sa verse 2. Sabi dito, nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Napansin ba ninyo? Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Sino yung pinagkalooban ni Kristo? Di ba't si Apostol Pablo ang tinutukoy yung kanyang sarili? Sabi dito na mayroon ng 14 na taon. Ibig sabihin, 14 na taon na naglilingkod si Pablo kay Kristo Sabi ni Pablo, maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos lang ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Ano yung tinatawag na 3 langit? Doon siya nakapunta sa 3 langit. Napansin po ba ninyo? Yung 3 langit, anong tawag doon? Ituloy natin. At nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam. O, di alamin natin kay Pablo, ano ba yung dating, ano ba dati ba sa ibig sabihin? Ano ba yung talagang kinalulugaran ng Diyos bago lalangin ang mundong ito at yung langit na yan? Pero dito meron siyang nabanggit na sa verse 4 na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarating ng mga at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ibig sabihin, kung paano daw siya'y inagaw sa paraiso. Sa isang salin ay, ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso. Paraiso pala yung tawag dun Ibig sabihin, yung paraisong yan, hindi yan nakatira ang Diyos. Malinaw po ba? Pag ganito nagpapaliwanag, iba pala ang paliwanag niya. His earth. Yung his earth na yun, doon sa 8:31 ng Kawikaan, yan pala ay tirahan ng mga tao. Yan po, di ba? Rejoicing in his inhabited earth. Pag sinabing tirahan, ang mundo ng mga taong kanyang nilalang. Hindi po para tirhan niya. Malinaw po ba? So, kaya kaibigang Anton, hindi ko po para kayo'y bigyan ng saman loob kasi nililinaw ko. Di ba't mali naman yung talaga ang paliwanag niya? His earth. Yun daw ang tirahan ng Diyos. Kasi dito sa mga komentong ito, kaya ako nagre-react, nililinaw natin. Di ba't ang topic natin ito? Nasaan ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Sabi ni Pablo, meron siyang pagkakataon na inagaw siya sa 3 langit. Di ba dito sa 2 Korinto? Di ba? 12:4. Ayan po. Paraiso yun. Meron siyang paraiso. Hindi po lupa. Kung paraiso man lupang yan, ay hindi literal na lupa na kung saan ay nasisira, gumuguho, lumilindol. Di ba? Hindi po ganun ang lupa. Walang pagyanig na nagaganap dyan sa paraiso. Hindi yan mayayanig, hindi yan masisira kasi tahanan niya ng Diyos. Iba yung His earth na lupa, na literal na kung saan ay nasisira. Malinaw po ba mga kapatid? So yan ang nilinaw ko po sa inyo. Kaya nga po dapat, kung tayo mga makikinig, ay hindi dito sa mga taong nagtuturo ng hindi naman pala kayang unawain. Ang dapat nating unawain, yung aral at turo ni Kristo. Siya nagtuturo. Kaya nga sabi ni Pablo, ang kanyang sinusundang katuruan, di ba't si Kristo? Ang sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Maging katulad daw tayo ni Kristo. Yung basahin na nga natin ito. Ang sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat dito sa unang Korinto 11:1, no? Ano ang sabi diyan? Para makita lang natin. Sabi dito, maging tagatulad kayo sa akin, nagaya ko naman kay Kristo. Ano ba yung ibig sabihin diyan sa isang salin pa? Kaya nga, tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ibig sabihin, paano natin tutularan? Yung mga aral at turo, hindi tayo dapat tutulad sa ganito. Kasi kaya, katulad yan, nagkumuha ng kasagutan ito nagtatanong.
Siyempre, yung na-deliver sa kanya, yun ba talaga ang tirahan ng Diyos? Sa 8:31, yun ba ang tirahan ng Diyos? Di ba't hindi? Ang tirahan ng Diyos doon sa paliwanag ni Apostol Pablo, doon sa 2 Korinto 12:4, na kung saan paraiso. Yun ang sinasabi din doon sa 14:2. Di ba? Yan ang sinasabi sa 14:2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, ayan yung paraiso. Nagbigay nga siya ng talata, hindi eksaktong sagot, kulang pa. Hindi pa sapat. Kaya dito, niliwanag ko lang yung sinasabi dito niya. At ito yung sagot, di ba? Diyan sa sagot na yan, sa 14:2, yung sinasabi ni Apostol Pablo, yan, kung paanong siya'y inagaw sa paraiso. Di ba? Pero sinasabi ni Pablo dito, at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ibig sabihin, kung ano yung meron doon, may narinig siyang mga bagay, pero pinapakita naman dito ni Juan kung ano yung lugar doon, naroon naman talaga nakatira ang Diyos. Kung ating babasahin yung aklat ng pahayag. Pero hindi ko na ipapaliwanag yun. Magbasa po kayo para maintindihan ninyo. At ang sa ganun, nilinaw ko lang po itong reaksyon na ito. Nasaan po ba ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Di nasa paraiso, hindi doon sa tinatawag na His Earth. Kasi yung His Earth na yun, doon sa 8:31 ng Kawikaan, ay tirahan niya ng tao. Di ba? Sabi dito, Proverbs 8:31, rejoicing in the word, His inhabited earth, and having my delights in the son of men. Tagalogin natin sa isang salin. Sabi dito, natutuwa ako sa mundong nilikha niya. Malinaw, may mundo siyang nilikha. At yung nilikha niyang mundo, nilagyan ng mga tao, mga taong inilagay niya dito. Malinaw po. Natutuwa nga ang Diyos doon sa mundo kanyang ginawa. At the same time, nilikha niya ang mga tao para ilagay doon. Bakit? Para pangalagaan ang mundo. Malinaw po ba? Ngayon, mali ang kanyang paliwanag. Gayon ba, Mr. Anton? Paninira ba yun? Paglilinaw Ibig sabihin, kung sinasabi kong paninira yan, hindi ko po sinisiraan ang kanyang buhay. Yung kanyang binabanggit doon sa kasulatan, yung akin nililinaw. Minamali sa pangunawa yung talata na kanyang binasa. Pinalinaw ko yung talata doon sa 8:31 na kung saan ito pala ay tao ang nakatira dito, hindi ang Diyos. Di ba? Yan po ang ating inilinaw. Kaya salamat kung kayo'y nakaunawa, hindi ka nagkamali ng channel. Kaya huwag ka naman makalimot na mag-like, mag-subscribe sa channel nito, at i-share mo na rin sa mga mahal mo sa buhay para makaunawa. Kasi yung mga dating mga napapakinggan ninyo, may mga sabit, may mga mali, may mga bagay na panliligaw yun siyempre, aalamin mo ba yun? Tama ba yun? Mayroong sariling tirahan ng Diyos. Pinapakita ito nung talagang binigyan ng kapahayagan katulad ni Pablo, di ba? Ni Juan, ni Pedro, at lahat ng mga apostol ng kanyang mga alagad. At tayo mga bumabasa, uunawain talaga natin. Kaya mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad. Kaya mas maganda ang ganitong pag-aaral. Nagbabasa ka muna. Inaaral natin. At the same time, hindi ka na maililigaw. Okay, salamat po mga kapatid. Dito na lang po. So nasagot po ba yung ating katanungan ito? Nasaan ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Naroon siya sa paraiso. Hindi po yung 8:31 na sinasabi niya na yung pala'y tahanan ng tao. Inilikha yun para sa mga tao. Yan ang sinasabi diyan, di ba? Natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito. So yan ang sagot natin dito sa tanong na ito. Nasaan ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Hindi po dito ang sagot. Ang sagot ay nasa mga salita na isinulat ni Pablo dito sa 2 Korinto 12:4. Diba? So yung paraisong yan, kung ating i-discuss pa, tingnan natin kung anong meron diyan. Ano po? Ating alamin. Anong meron diyan sa paraiso? So ngayon, sinasabi diyan, alam natin na
kung saan kapag may mga bagay na tayong gustong linawin, ay di alamin natin sa kasulatan. Ang sinasabi sa kasulatan ay ito pa. Basahin natin. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Bakit ka pakakainin ng punong kahoy ng buhay? Kasi nga, bibigyan ka ng buhay na wala hanggan. Diyan ka maninirahan sa paraiso ng Diyos. O, di ba't malinaw? Diyan nakatira ang Diyos. Hindi po doon sa sinasabi niya na yan. O, di ba? Sa English, rejoicing in His habited earth. Sa King James niya binasa, ganun din ang lalabas, di ba po ba? Earth. Kasi pinutol lang niya ang pagbabasa. May nagtagabasa na nga, pinutol pa. Hindi itinuloy itong, in my delights wherewith the Son of Man. Yan po ay tirahan ng mga tao, hindi po ng Diyos. So, malinaw po ba? So, maraming pong salamat sa inyong panahon at pakikinig. Sana naliwanagan po. Kasi, ganun din po si Anton. Nakapagbigay po ulit tayo ng paglilinaw sa ganitong mga katanungan nang sa ganun, tayo ay magkaroon ng pangunawa doon sa mga binabasa. Ngayon, dahil natuturuan tayo, ngayon maliwanag na kapag ikinagpabasa, unawain mo. Bago mo to pa rin ang isang bagay. Katulad nun, tinupad mo na kung saan yun pala yun. Yung isang nagpaliwanag at nakinig sa kanya, mali na lahat yung susunod na yun. O di ba? Kung si Pablo nagpaliwanag ng tama, katulad ko, nakinig ako kay Pablo, naunawaan ko yung sinasabi ni Pablo, dinaunawaan ko. At yung makikinig doon sa mga paliwanag na ito, dahil nakinig tayo doon sa nakasulat. Kasi yung sinulat ni Pablo, dahil galing kay Kristo yun eh. Paniwalag ni Kristo. Kaya tayo, ang sinusundan natin, si Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo, tularan niyo ko tulad ang pagtulad ko kay Kristo. Kaya si Kristo ating sinusundan, hindi sa mga ganitong mga leader. Sa panahon natin ngayon, nako, walang makikita tayong tamang leader, kundi na kay Kristo lang. Siya ang ating leader, siya ang ating pastor na magtutuwid sa ating maling unawa. Pero kung gusto mong patuwid, basahin mo ang kasulatan, ituturo sa iyo ang tamang daan, sapagkat sinabi ni Kristo, ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Okay na po ba? So sana naintindihan po ninyo itong tanong na ito at naliwanagan na po ang bawat isa. Pagpalain po tayong lahat, sumainyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Don't forget to subscribe to our channel. Amen.